So, anong mensahe ang kailangan nyo marinig nowadays o within 1 week from now? So, dito, ano yan? Well, ghosting to. OMG. Ghosting o problem sa communication. Yung iba sa inyo, lalo na kung nasa long distance relationship, o may crush na lagi niyang kachat, parang magkakaroon ng problem. Blocking, posible din, OMG. Sino yung tatamaan yan? Yung communication problem, OMG. So, kung ang person mo ay Aries, ayan, beware. Aries, o ikaw may Aries. So, again, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus mo, so Jupiter sa Bochat. Pwede ikaw yung meron nun, o person mo. Ayan, beware. Baka magkaroon ng problem sa communication o sa pag-meet. Pwede rin may binili kayo. So, pinadeliver nyo sa bahay nyo. So, online shopping. Parang magkakaproblema yon yung padala. Either, madedelay yung pagdating o hindi makakarating o i-scamin o dito problem sa package o sa parcel. In general. So, ayan. Aries, ito Ox. Number 2, pwedeng Taurus din. So, same explanation dun. O pinanganak sa number 2 o pinanganak sa February. So, Ox, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. Ito, kulay itim pa ang buhok. So, hindi affected yung mga puti na buhok o may puti na sa buhok. Ang affected lang ay taong lahat ay itim pa ang buhok. No communication. Ayan na nga. Literal na no communication. Sabi ko nga kanina, problem sa communication. January. So, someone na ipinanganak sa January, sila. Person mo, January pinanganak. So, yan yung clue na tawag dito. Pwedeng tamaan ng reading na to. Sabihin naman nating long distance relationship, nagka-problem, nag-away sila, ito magbabati na. O pwede namang long distance relationship, yung relasyon. Wala namang problem dahil may tayo dito. Ring. Committed naman kayo sa isa't isa. Pero pwede rin kasing contract. Immigration. Pwede. Baka iba sa inyo mag-abroad. O lalarga na, pa-abroad. Tuloy na tuloy naman. O baka ma-fall in love sa foreigner. O nasa foreign land. Para sa single. O baka maging kayo na kung ganun man ang situation. Na fall in love sa foreigner o nasa malayong lugar. Nakatira yung person. Pwede rin naman tong ex. Sabihin nating reconciliation. Kung foreigner o nasa foreign land, long distance relationship, dun lang applicable yung reconciliation.
Ibay na natin to. Yung iba sa inyo baka gumala, kumain sa labas. Ayan, picnic kasi to. O baka mag-club, umatin ng celebration party. Ewan ko, parang magiinom yung iba sa inyo. O partner mo to, pupunta sa celebration, magiinom doon. O ewan ko, anong attendan yan. O ikaw. Pero mukhang magse-celebrate dito. O aalis, may ka-meeting. Ano pa ba to? Parang aalis para kumuha ng pera. Ganyan. So, sabihin natin umutang. Aalis para umutang. O aalis para kunin ng bayad sa utang. O aalis para kumuha ng pera na lang in general. Kasi pwede ring bonus yan. O 13th month pay. Parang may gathering sa pagkuha ng pera. So, sweldo. O magliliwaliw. Kasi nga, bagong kuha ng pera. Magkakapera kaya magliliwaliw. Wala nang maisip, yun lang. Ito na. Basta magkakapera. Ito, big amount of money. Yung makukuha dito. Hindi siya yung konti lang. Big amount. So, libo to. Hindi siya yung hundreds. Ito, 1,000. O baka yung iba sa inyo, katagpo niya ay uncle niya. Uncle, sibling na lalaki, o wealthy person. Yung katagpo, business partner, friend na lalaki, boss, mga katagpo, business person, businessman, lalaki to O someone na may trabaho. Parang may kamit yung iba sa inyo o ganun. Mamimit pa lang. Magkakaroon pa lang ng plan na mag-meet within 1 week from now. Wala nang maisip. Dito na nga. Kasi proposal, friendly support. So, yung iba sa inyo mukhang makaka-receive ng kindness o proposal ng help sa kaibigan o sa kakilala. Parang financial aid o emotional support. Parang may someone na magpo-propose para tumulong Sabihin natin advice. Kung di man money, advice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.